yung issue ng sa droga-droga, kineme-kineme, ganyan-ganyan. But you know, the evidence are piling, lumalalim na yung mga ebidensya. Ngayon, if your brother cannot speak for his drug addiction, the next best person to talk about it is Senator Amy. Senator Amy, please, di ba? Parang it's about time. It's about time for you to talk about this. Di ba? Ako, nung una nga, pa ako dyan sinasabi ko na parang, hindi naman siguro, hindi makakaladkad ni, I don't think, makakaladkad ni Senator Amy yung kapatid niya palabas ng Malacanang. Sige, agree ako doon. Hindi ko madedemand sa'yo na kalad ka rin mo ang kapatid mo palabas ng Malacanang. Kasi after all, kapatid mo yun 'di ba? But Senator Amy owes to us the truth. Ano yung totoo doon sa drug addiction ng kapatid mo? 'Di ba? You have to speak about it. And I have been consistent in that. Talagang sa akin inaabangan ko talaga yung stand ni Senator Amy tungkol sa drug addiction ng kapatid niya. She has to speak up. Ako, kalampagin nyo rin si Senator Amy. Magsalita na rin siya tungkol dyan. Si Inday, gets ko na nananahimik pa si Inday ngayon. Bakit? Si Inday, nakapagbitaw siya ng salita na susuportahan niya ang administrasyon ni Bongbong Marcos through and through. And Inday is now doing good things sa DepEd. And if Inday is going to antagonize the administration, malamang tatanggalin siya sa DepEd. And her public service will suffer. So kumbaga, maraming dapat i-negotiate dun sa posisyon ni Inday kung bakit hindi pa nagsasalita si Inday. Naiinip ako sa aksyon ni Inday, pero I can understand. Pero kung magre-resign si Inday, yung mga resign Inday movement, yung gusto ay, nako, sa totoo lang, ako rin gusto ko na rin siyang mag-resign. Sa totoo lang, ha? Gusto ko na rin siyang mag-resign, tangina. But I think, Inday Sara is, she has a lot of considerations. And that's for good reasons. Yung kay Senator Amy, yung kanyang pagsasalita is not dependent on Inday. Nagets mo, Jimmy Naye? It's not dependent on Inday. Ako, I had been consistent that Senator Amy should speak about the drug addiction ng kapatid niya. Hindi ko hinihingi sa kanya na kalad ka rin yung kapatid niya palabas ng Malacanang. Hindi yun yung hinihingi ko sa kanya. Ang hinihingi ko sa kanya, magsalita siya tungkol sa drug addiction ng kapatid. It's about fucking time, Senator Amy. Especially after na nagkaroon na ng Senate hearing. Diba? It's about time. Lumalalim yung hindi dependent yung mga political position ni Senator Amy at saka ni Inday kasi iba yung circumstances nila. Iba yung kanilang mga mga kalagayan. And itong sa drug addiction ng kapatid niya, we really need to put it we really need to put it behind us. Ano ba? Adik ka ba? Hindi. Diba? Kasi kung adik ka, itigil natin tong kalokohan na to. Diba? Ayun. So yun yung yun yung mga kinembot ko dyan. Alam mo, sa totoo lang, yung mga taga-Dumaguete, lamang kayo sa aming mga taga-Bulacan, no? Lamang kayo sa aming taga-Bulacan kasi kahit papano natuloy yung natuloy yung Maisog Rally. Of course, eto nga gusto kong ikwento sa inyo kung ano yung nangyari doon sa Maisog Rally. So, ang nangyari nung May 7 kahapon, hindi medyo talaga yung vibe is parang hindi mo sure kung matutuloy ba to o hindi kasi parang nakakatakot, tangina merong mga dump truck doon sa area. Tapos sinasabi ng mga organizers, hindi, matutuloy po. Ang mangyayari po, magkakaroon ng press conference doon sa Capitol, sa may gilid ng Capitol. And then after that, magmamarch po tayo papunta ng Quezon Park, ganyan. Yun yung sabi ng mga organizers. Edi, medyo worried kami, no? Kasi baka mamaya magka-physikalan, ganyan-ganyan. Sa Bulacan kasi, merong mga, mga goons
So kumbaga parang mukhang ready nang magkaroon ng sakitan and whatnot. And I was really praying hard na sana maging walang ganong mangyari. In which, you know, nag-step up naman ang mga taga Dumaguete. And pinatunayan nila na they are really land of gentle people. Kasi napaka-peaceful, napakasaya, napakaganda noong Maisog Rally. And in fact, tingin ko hindi ako nakarating sa Maisog Davao pero ang intimate kasi niya, tapos ang saya-saya. Yung enjoy talaga lahat ng mga nag-attend. And everyone is very willing to listen, very ready to listen to the message of the speakers. So as usual, nagsalita si Baste, si Attorney Glenn Chong, si Attorney Vic Rodriguez, si Attorney Harry Roque, and of course si PRRD. Ayun. So ngayon, dun sa press conference, makeshift yung stage. And ito talaga yung nakakairita, nakaka-bad trip. Okay, so natuloy, merong ganap doon, hindi natuloy sa Freedom Park, pero may ganap sa Freedom Park. And it's really to make a point, no, na parang putang ina nyo, ano ba Gov, Negros Oriental Governor? Anong mas importante sa inyo? Yung mga traktor, yung Freedom Park po ay Freedom Park, hindi Freedom Parking Lot, putang ina nyo. Okay? Hindi yun Freedom Parking Lot, yun po ay Freedom Park. Okay? Ang karapatan po ng mga tao to organize and peacefully assemble is constitutionally guaranteed. Okay? Kung meron po kayong mga traktorang bago at merong mga tao na gustong i-exercise yung karapatan nila, pipiliin mo parate yung accommodation ng constitutional guaranteed right, governor. Okay? Ganun po ang public servant sa Garbaria. Ayan, si Governor Manuel Chaco sa Garbaria. Siya ay elected as bukal, as a board member ng Sangguniang Panlalawigan. Ngayon na nangyari, di ba, Digamo was killed, was murdered, and then he was succeeded by the vice governor. The vice governor who succeeded also died because matanda na rin daw yun eh. Ayan. So ngayon, yung sumunod sa succession is yung number 1 na board member, which is itong si Chaco sa Garbaria. Na nakakahiya ka po, kasi miyembro ka pa naman ng lupon ng panlalawigan. Ibig sabihin dapat familiar ka dun sa mga batas na kailangang irespeto, sa mga polisiya na dapat tugma sa ating konstitusyong po na mukha.